Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, mga ka-Love & Care, ka-Jewels 5, katigangers, kadungaw, and also kalingap. Ayan, once again, nandito po tayo sa lugar kung nasaan sila Kuya Ruel at Ate Helen. So, bibisitahin natin ulit sila at meron po tayong dala-dala na request nila. Dati pa nila itong nirequest sa akin. Kaso nga lang po ay nag-iisa na lang to. At ito po yung gustong-gustong alagaan ni Ate Helen. So ito po ang ulikbang manok o Chinese chicken, or ang tawag din dito ay silky chicken. So gustong-gusto po ito ni Ate Helen na alagaan. Ang masama lang kasi wala na siyang kapares ngayon dahil nag-iisa na nga lang po siya. Pero babae po ito at pwede naman sila makapag-crossbreed mula sa mga native na mga manok. So at saka dadalhin din po natin ang blessing na pinabibigay po ng ating sponsor. Wala pong iba kung hindi ang Love & Care and Tita Ani Jaramilla. Maraming salamat po. Kasama natin dito ngayon, tulog na ang baby namin. Ayan si Charity Official Vlog and JM Vlogs. Tama ba? JM Vlogs at ang tulog na bata na pinakabatang vlogger. Kaya lang tulog muna siya. At syempre si Justin. Ayan, Justin Vlog. So tayo po ay pupunta kay Ate Helen at idadali natin yung blessing din po na pinabibigay po ng Love & Care and Tita Ani Jaramilla. So ayan, mabuti na lang po at hindi maputik dito ngayon at hindi rin po masyadong nag-ulan. Kaya maganda-ganda yung daanan. Hindi tayo madudulas doon sa pagbaba ng sapa. Ingatan yung bata kasi bababa tayo ng sapa. Hindi, may tulay naman. So ayan, papunta na po tayo kila Ate Helen at saka kay Kuya Ruel. Sa lahat po ng mga nagtatanong bakit ibinablog namin to sila Kuya Ruel at Ate Helen, once again sasagutin ko po yan. Kami po ay pinayagan ni Kuya Bal at yan po ay mapapanood natin sa kanyang live streaming na ang topic niya ay Bina ang walang hanggang ano to? Basta si Bina Morales po yun. Ayan, at doon nyo po mapapanood yung live streaming na yun ni Kuya Bal kung saan niya sinabi na Rich Falcon, ikaw na ang bahala kila Kuya Ruel. Kaya po tayo ay nagbablog dito kasi ina-assist din po natin sila at tinutulungan din po natin sila. So ayan, maraming salamat po sa inyo at samahan po ninyo kami dito kila Kuya Ruel. Wow, ang linis na oh. Ito na po yung nilinis ni Kuya Ruel nung huli tayo nagpunta dito oh. Ang ganda na. At lumitaw na yung mga talong at saka mga sitaw. Ayan oh, ang ganda na. Iba talaga si Kuya Ruel maglinis oh. Yung mga damo ay iniiwan niya dyan kasi siya na po yung mismong magiging pataba ng kanyang mga nililinis. Ang ganda na dito Kuya Ruel ah. Ang ganda na. Ganda na ng nilinis mo oh. May dala ko sa inyo. May dala ko sa inyo. Yung gustong-gustong manok ni Ate Helen. Kuya Ruel. Yan. Ayan po. Kaya lang, babae lang yung nandyan. Sabagay pwede naman niya i-crossbreed sa ano. Yung anak na niya yan. Anak nito? Oo. Kaya lang yung walang lalaki kasing lumalabas, namamatay agad. Pwede naman siya i-crossbreed sa ano no, sa tandang na ano, na native. Lalabas pa rin naman yung itim niyan. Lalabas sa itim. Kulay-kulay yung manok namin dito. Oh, yung laman niya itim pa din. Itim pa din. Oo. Kaya yan ang inano natin, at least may babae ka. Ganyan din kalaki yung iniwan mo, no? Ganyan din kalaki. Mga pangalan nyo, Jamaica. Jamaica. O di ayan na, babae yan.
Jamaica, dalapit. Pero kapag ka nakakuha tayo sa Antipolo, kasi yung mga mabuti na tira yan, yung iba niyang ay nilapa ng aso. Ay, kinain ng aso. Kaya naiwan itong babae, yan ang binitbit ko dito. Pero meron pa kami niyan sa Antipolo, kapag nakakuha ko ng lalaki, daling ulit sa'yo dito para pure breed, ano? Ayan, kumusta Kuya Ruel? Kaya po na, Andito pala yung anak mo kanina. kayo dyan. Upo muna po. Oo. Upo muna po. Kala ko, gigibayin mo na itong bahay mo. Tabayanan po po. Wala pang ano. Na? Wala pang Magagamit? Ano ba ilalagay mo dyan? Pawid din ba o yero? Baka makatulong ako sa yero o ano sa pambubong. Meron ka naman dito makukuha ng kahoy, ano? ay, mga ano lang, yung mga kahoy-kahoy lang. Yung kagaya ng pinandingding mo dyan, ay pinangposte mo dyan. Yung mga kahoy-kahoy na yan na ano. So sa tingin mo kung ganito kalaki, ano bang gagawin mo? Mas malaki dyan o ganyan lang din kalaki? Maliit lang po. Sabi nga po, ay maliit lang talaga. So mga ilang yero ang kailangan natin? Baka kakayanin ko. Para ano, maganda naman yung tulugan mo. Yan na nga yan, yung pibili namin yan sa basuran kasi wala kami pambili ng giro sa ano. Sa bayan. Ay, ganon. Oo, kasi para makatulong naman ako sa inyo sa ano. Pibili namin yan sa basura sa ano. Magkano bilhin nyo yan? Abay, Isang kilo. So ilang kilo inabot yan? 600 lang? Oo, sa isang yero. Isang giro, 20 ata, 20 ang kilo di isang ano, 5 kilo. Ang haba ng giro. Ay, ganon. 20. O kasi puro tukod na. Kala ko kung ano si Baka pag hinangin ay dumapa bigla. putol na yung lahat. Pero ano, Kaya lang yung haligi na tira. siguro mas maganda makapag-prepare ka muna ng mga haligi. Mga ilang haligi ang gagamitin mo dyan sa ano mo. Tapos yung mga kahoy. Maliit lang pang ano ko yan. Gagamit ka ba dyan ng coco lumber? Hindi naman. Mahirap po. Kukulamber, mahal ang kukulamber. Mahal ang coco lumber. So anong gagamitin mo? Kawin na ano, ang kawayan. Ay, kawayan. Ano? Sa bagay maraming kawayan dito, no? Anong kailangan mo? Pako, tali, alambre. Para kahit paano ay makatulong naman ako sa pag-ayos ng kubo mo. Tapos tulungan din kita mag-ayos. Ayan si JM, oh. Pwede. Mahaba lang po. Ay, hindi. Walang problema. Saglit ko lang po yan. Ano yan? Dahil lang kagawa po namin. Ang gusto ko naman ay makasama kitang gumagawa. O para ano, para kahit papaano ay maayos ulit yung ano mo, yung kubo mo. Tapos ano no, dingdingan natin ng mga magagandang ano ng kawayan. Basta kapag ano, pwede ako tagapako. Oo, wag kang mahiya sa akin. Ano na yan no, dumalaga na yan ano, Ate Helen. Tinali ko muna yung paa niya. Ha? Pag itong nakakulong. Nakakulong lang yan, oo. Payat. Hindi naman kasi talaga sila nataba. Hindi sila nataba masyado. Pero pwede mo na yan pakawalan. Dito lang yan. Palipasin mo muna ng mga 2 gabi, no? Yan. Opo ka muna po. Hindi, okay lang ako. May ginagawa ka? Ay po naman, ano po, kung sa ano, pag kabot-gabot sa puno ng ano. Ay, sige lang. Oo, mag-ano lang ako. At ako naman ay kikot-ikot lang dito. At saka po pala, mayroon palang blessing kayo dito. Yan, so kunin natin ang blessing galing kay Daben Care and Tita Ani Haramilla. Kay Roel. Ay, ito, kay Mrs. Pambili-bili daw ng bigas at saka pang ulam-ulam. Maraming salamat. Ayan, kay Tita Ani Haramilla at saka sa Love and Care yan. Maraming salamat po kay Tita Ami. Ayan, kasi talagang si Tita Ani ay grabe ang pagmamalasakit sa inyo. Hindi ko po
akalain na may mabibigay pa sa amin ganito. Oo. Ganun talaga, malay. Hirap baga ng buhay ngayon. Sabi ko nga, ang mahal lang bilihin ng bigas. Mm-mm. Sabi ko, hindi na ko kakain yan. Hindi naman pa yung... Naubos na yung dala natin dito nung nakaraan, naubos na? Tapos na po yun. Ano lang yun sa amin, 10 araw lang yun. Ang 10 kilo, 10 araw. Bali 1 kilo, 1 araw? Ay di, matipid pa rin kayo? Hindi po. 3 kilo ako sa maghapon kasi maga, hapon, maga, mas. Ay di, ang 10 kilo ay 3 araw o 4 na araw lang. Ay ano lang po, yung mga 5 araw lang. Ay 5, maabot na sa 5 araw. Eh ilang kayong kumakain dito? Marami po kami kasi. May nag-uwi kasi yung anak ko. Oo, yung... kumusta yung mga bata napasok? Ayos naman po sila sa pag-aaral nila kasi ngayon po wala pong kaso kasi Sabado. Ay, oo nga pala, no, Sabado ngayon. Dumating pa yung bagyo. Akala ko nga dito ay aabutin yung tubig dyan, saka dito. Mga samputan yan. So dapat pala ang bahay mo, kuya, may silong. Pag pag panahon talaga ng delinquenting panahon. Talagang alert po kami dito. Alert po kami. Saan kayo lumilikas? Alert kami ngayon. Hindi ka ba pwedeng gumawa ng bahay dyan sa taas? Ang plano ko po, magawa lang po ako ng kubo-kubo. Talagang kasya lang ang matulugan 2 tao. Yung balat maakyatan lang ako. Oo nga, kasi kapag kunyari mayroong problema, kagaya niya kung bumabagyo, at least hindi na kayo pupunta sa ibang lugar. Mayroon kang kubo-kubo dyan na na... Sa taas na yan, aakyat na. Bakit hindi na lang dyan tayo gumawa ng kubo mo? Diyan nga po ako Ito, hindi na muna dito. Hayaan na lang muna natin yan dyan. Diyan na po Tama. Kasi yung safety ninyo. Maliit lang talaga dahil yung lupa hindi naman atin. Oo nga, maliit lang na kubo para kahit papaano kung sakaling bumagyo man. Bumahay. Oo, meron kayong lilipatan na sa kabilang ibayo. Hindi dito at nagsasalikop ang tubig dito. Isa sa sapa, isa sa ilog. Opo, isa po dito, isa dyan. Kaya yung magbagyo po, siguro padating dito ang tubig. Nakaraan daw taon. Kaya nga Sa Surigao kami noon ay. Doon pa po kami sa Surigao. Pero wala namang problema sa may-ari ng lupa na magbabahay ka doon. Ay, wala man po. Dahil ang katuwiran ko po, pag kailangan na nila yan. Bibigay mo naman. Oo. Sana naman kami dapat na magtayo. So dito, hindi sila nagbibigay sa'yo kahit na mga 100 square meters lang para... Hindi naman po ako kung sila po ang nangako. Napasalamat na kahit wala pa. Sa bagay, hindi ka naghihingi, no? Yan, diyan ako bilib sa iyo kasi tinitiis mo lang. Tiis lang po. Hindi ka talaga nagsasabi, ano? Hindi po talaga ako na. Hindi ka na tawag dito, nahiling. Hindi kaya ng iba nang naglaban para pataya. Kahit matagal-tagal. Samantalang ikaw ang naglilinis dito, no? Kung tutuusin. Pero at least pasalamat na rin tayo. Sino nga yung yung may-ari nito? Nakakagawal po ng dayo. Kagawad ng Daet. Nag-donate ng Annex High School. Talaga? Siya ang nag-donate ng Annex High School. Anong pangalan? Yung nursery na yan. Ano pangalan niya? Felix Abanyo. Felix Abanyo. Napakabait naman pala ni Sir Felix Abanyo. Kagawad ng Daet. Anong barangay sa Daet? Itong... Dito sa Daet, ng kagawad ng bayan ng Daet. Yung konsihal. Konsihal. Ayun, no. Mahal na mahal mo yung manok mo, Ate Helena. Naalala ko yung manok ko. Oo, no. Ay, mapapataba mo naman yan dito kasi mailig sila sa damo, di ba? Mailig sila sa damo. Oo, kumakain ng damo yan eh. Kaso kinulong lang namin dahil baka maabot na naman ng aso. Kaya kinulong ko yan, medyo pumayat-payat. Pero ngayon, wala namang kumakain na aso dito ng manok. Yung mga damo na yan, paborito niya yan. Yung nga, damo na yan. Hindi ka nakapagtinda ngayon? Mabukas matinda rin po ako. Ay, ano po ang ititinda mo? Marami na ako din sa doon. Nahanip ko lang. Pagulong. Kilong ganito. Alam nyo kung bakit masarap po itong pagulong nila na to? Kasi wala po itong fertilizer, no? Ano yan, natural po yan. Kumbaga sa atin ay organic.
Oh, walang abono. Parang talagang natubo lang po dito. Tingnan niyo po. Oh. Ay, grabe ito kuya. Ang daming bulaklak oh. Ang daming bunga oh. Marami na nalalaglag dahil sa hangin. Lakas ng ulan. Ah, grabe yung pagulong yan oh. Ang dami pong bunga oh. Ay, kaya lang baka mapakan ko dito yung okra mo. Baka naabala kita kuya. Sige lang, magdamo ka lang. Paggabi man Sa bagay, oo. Pagtatanim, ano? Alam mo, mas masarap paglibangan ng pagtatanim. Alam mo noon, nagkaroon ako ng karamdaman. Parang tingin ko hindi na ako gagaling. Kahit na anong gamot ang inumin ko, walang epekto. Pero, ang nature pala o itong ginagawa natin na ito na pagtatanim, pagpa-farming, ay kaparaanan din ng Diyos para tayo tulungan. Alam mo, nung nandun ako sa San Felipe, na nagsimula ako maglinis-linis doon, magtanim-tanim kasama kayo, doon ako parang pakiramdam ko, kahit di na ako umiinom ng gamot, gumagaling ako. Tsaka, syempre, sinasamahan ko ng dasal sa Panginoon. Yung dati na hirap ako na kahit na anong gamot ang inumin ko, parang hindi tumatalab. Nung ano lang ako dito sa paligid ng San Felipe, linis-linis, nalibang ko yung sarili ko, hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano, doon ako gumaling kuya. Tapos tumatawag ako sa Panginoon lagi, Lord tulungan mo ko, may mga anak ako, ayaw ko pa namang mamatay, gusto ko po ay matulungan ko pa sila. Kaya yon, siguro narinig ng Diyos yung aking panalangin at sinabi niya sa akin, o sige pagagalingin kita. Alam mo kung tutuusin, sa San Felipe ako gumaling. Yun na, kakatulog po yung pag-exercise. Oo, yung exercise. Magang-maga. Ay dati, alam mo kuya, konting hawak ko ng pala, konting pala ko, hingal na hingal ako, grabe. Halos hindi ako makahinga sa hingal. Pero mula nung nagsimula akong maglinis dun sa San Felipe, kaya sabi ko pasalamat pa rin ako kila Kuya Bal. Alam mo kung bakit? Yung lugar nila sa San Felipe nakatulong sa akin. Talaga nakatulong yun. Gumaling ako talaga doon. Naka-exercise ka po, nakalabas po yung mga ating nararamdaman sa mga kalamnan, yung pawis. Yung pawis. Pawis na sumasalubong ang init at lamig. Oo. Yung masakit po. Kaya nga eh. Kaya yun ang naano ko, sabi ko, ay grabe. Magmula noon talagang sinikap ko na tulungan din yung sarili ko. Hindi naman ako nagbablog talaga nung pumunta ako ng San Felipe. Na-vlog na lang ako nung huling-huli na. Kumbaga nakita ko na lang din na pwede rin pala akong gamitin ng Panginoon na makatulong sa pamamagitan ng pagbablog. Kaya yun, di ba nakita mo noon, hindi man ako nagbablog sa inyo, di ba? Kwento-kwentuhan lang ang gusto ko, punta ako doon, kwentuhan tayo. Kaya yun, masarap sa pakiramdam. Eh ngayon, tignan mo, ang dami mong pananim. Ang daming natutuwa sa inyo. Ito po talaga ang ano ko hinili ko simula pa sa simula. Hindi po ako na para construction. Doon po na sa Surigao, talagang tiniis ko lang po yung trabaho doon. Nag-construction ka? Higit pa po sa hayop. Talaga? Sa Surigao? Sa mining po. Ano ba? Ulanan, initan. Oh, talaga? Kahit nasa gubat ka po, nangunguha ng mga pantanim na damo. Sa matataas pang lugar. Mas mataas pa sa ganyan, inaakit po namin yan. Ibig sabihin parang mas nahirapan ka nung nasa Surigao ka? Tinitis ko lang po yun. Doon po ako muntik ako doon na ma-paralyze. Doon nawala ko lang ang lakas. Namayat. Nagliit ko po ito. Buwan ng December, nagliit ko po ito. Nawalan ako ng lakas. Pero ngayon okay ka naman na? Tapos ginagawa ko po, pag tuwing walang trabaho, nagbabatad ako sa dagat at malapit. Ayun, yun ang maganda. Malapit lang. 50 meters lang po ang Ayan, nakakatulong din ang dagat. Kami dito, minsan pumupunta kami ng mga anak ko sa dagat. Eh, kapag gusto mong magdagat, sabi ka lang, magdagat tayo. Yun po, hihidaw naman po yung mag-iina namang punta ng Bagasbas. Magligo daw sa dagat. Oh, kailan ang gusto nila? Mahirap naman na biglain dahil sabi ko mag-ipon muna ng pamasahe. No, magluto na lang tayo ng magluto tayo ng pagkain tapos doon tayo kumain. Ano po, minsan man po ang dagat ngayon, matapang. Ayun lang, kapag ka malakas ang hangin. So antayin natin medyo tag-init, yung hindi masyado mahangin at maulan.
Pero nung nakaraan, nagdagat sila eh. Kaya lang, bata, nanginginig talaga dahil sobrang lakas ng hangin eh. Naiidaw naman po sila ng ano. Sige, kapag gusto nila, ano lang sila sa akin, nagchat-chat naman sa akin si Arlene eh. Kung kailan nila gusto para ma-prepare ko, kuha tayo ng tricycle. Magandang panahon. Magano tayo, mag-arkila tayo ng tricycle tapos punta tayo. Magsaing lang tayo, magluto lang tayo. Siguro naman, hindi naman mauubos yung pagkain natin. Ayan pa, laga natin yan, oh. Oo, dami nating gulay na mababaon dito. Ano pala itatanim mo dito, kuya? Yung pong isay ko po doon, kala ko po mabubulok ng rugado ng ano, na tubig. Tanim-tanim ko po. Dahil, kaya po naabala ko dahil tinulungan ko po yung asawa ko sa ano, pag ano ng sitaw yan. Ay, oo, nag-ano na kayo? Nagtali na kayo. Gumagapang na sila. Titingnan po natin. Tara. Ayan po si Kuya Ruel. Samahan tayo dito sa kanyang sitawan at nagapang na pala. Mga ilang ano na lang ay aani na naman sila dito. Ay, oo nga. Gapang na sila, oh. Ito yung pechay mo. Mabuti hindi nabulok, ano. Ito pa yung pechay niya, pantanim ni kuya. Panlipat ko na po yun. Pwede na yan, yung malaki-laki, no. Ay, oo nga, ito na, nakabitin na sila, Yung malakas ang hangin na may ulan, yung iba nabubulot sa sobrang lakas. pati dito na nabubunot. Ang dami po. Galing ako dito, tinapot ko yun sa dulo. Grabe po yung tanim nilang sitaw ngayon, hanggang dun sa dulo. Malaki-laking pitasan ito. Ano to, kuya? Bakit nakadapa ang ano mo? Alin po? Papaya. Nabungkal, matagal na po yung bungkal. Dalawang puno yun nandun. At least mababa na siya, hindi ka naaakyat. Kukunin mo na lang, may bunga na, Kala ko bonsai yung papaya mo, ay. Yung ginawa ko kanina, yung asawa ko, sabi ko, kabilaan ay kakata. Nakakabulin siya. Ay muntik na nang nagsasagasa siya dito sa initan. Sabi ko, pagka ay talagang parang... Oo, baka mamaya himatay na naman siya. Inis na sa sarili niya. Dahil ibang salita po siya nang wala man daw ibang magawa. Yun lang. Sinasabihan namin na magtulong-tulong. Alam mo, sabi nung nakausap ko, Kuya Ruel, yung maganda daw yung ganitong klaseng sitaw kapag hindi masyadong mataba, kasi kapag mataba daw, hindi daw masyado namumunga. Hindi po namumunga. Hintay po yan ng mag-ano ang dahon niya, pag panibago niya ulit ng supli, saka sa bubunga na. Kaso tama lang pala itong ganito, hindi siya katabaan, hindi siya masyado mataba. Po, pag ganyan ano na po yan, bibilis na po yung ugat niya, recover na sa kung sa maliit na bata, hindi naman po pwedeng bigay na pagpalakihin. Sa bagay, unti-unti, bahala siyang lumaki sa natural na paraan. Grabe po mga kalingap, kadaming sitaw ni Kuya Ruel. Ilang kilo yung tinanim mo dito, kuya? Ano po ito, malamig po itong isang kilo tinanim. Ang tanim po nito, siya. Nandun man ako sa kabila ay. Ang sipag. Alam niyo, believe talaga yung mga tao sa inyo ngayon dahil talagang nakikita nila yung ginagawa niyo, nagbubunga lahat ng mga pananim niyo. Bata, nagtulong kunti diyan sa katapos. Ay meron pang pinunla. Na yung iba hindi tumubo dito. Galing ng ulan. Nagpunla siya, naroon po na naroon. Malalaki na rin. Sitaw din yan. Sitaw. Ay, ayun Ayun po. Yan. Punda na sitaw. Mahirap po ba itong iniwi sa isang talian? Oo, kasi nalalaglag minsan, Malakas ang hangin, bababa ulit yan. Ito po ang... Dapat maraming kang ganito, no? Yan po ang kailangan sa ano. Hindi, di ba parang may mas malaki nito? Ay, mahirap po yung itali sa ganito. Ganon? Mga numero 120 lang po ang ano ng tansi.
May mga number pala yan. Yung number ko. Walang istro. Walang istro. Yung tapat na sako. Ano? Mga gaano katagal ang buhay ng sitaw, Kuya Ruel? Ito po, itong sitaw na ito, madali lang po ang buhay. Lalo na kung puntaw ng madali lang ang buhay. So dapat ganyan lang sila talaga. Tagal-tagal naman. Pero yung native, talagang matagal po yun. Natural. Grabe, ang haba ng tinaniman mo, Kuya Ruel ah. Mga ilang square meters itong nataniman mo? Ano lang po ito? Abutin lang po ito ng mga 400? higit po. Mahigit ba na mga nasa 500 square meter, ano? Ang lawak. Grabe, oh. Ganyan po yung pamamaraan nila talaga. Probinsya po talaga si Kuya Ruel magtanim. Ito po ang hini daw ko nung mapalipat kami sa San Felipe. Nawalan po ba ako ng mga sinasabikan ko na pananim na umalago kahit walang. Oo. So dito magandang pakiramdam mo sa mga tanim mo? Makarating sa Surigao, ganun rin. Naghahanap ako ng matataniman. Ito, na po ko dahil bagong pitas, makadulay mo ka agad. Tama. Tsaka manamis-namis pa yon. Matamis pa yon pag bago. So yan po ang kinalilibangan ni Kuya Ruel ngayon dito. Mas natutuwa po siya dito sa lugar na to kasi maganda po ang resulta ng pananim niya dito. Hindi ka nagtanim ng kalabasa? Yung po kalabasa ko po doon, tiglilinis ko yung puno. Yung nga pala, yung nandun sa banda roon, sa unahan? Nandun po sa may mga pagulong. Gagapangin ko din sa Tapos may natural ka pa dito, pako, oh. Ang dami pa ng natural na pako niya dito, oh. Ayan pong pako ay, rin po yan, source of income din po nila yan. Kahit pa paano, minsan nakakakuha sila ng marami-rami na pako, yun po yung nabebenta nila. At marami naman ang may gusto ng pako dahil madali lang yan kainin. Isasalad mo lang. Dito tinapos ko kanina. Grabe, oh. Kailan lang kami nagpunta dito, bagong tanim lang po ito. Pinagpala din po yung kanilang mga kamay at talagang maganda ang tubo ng kanilang mga pananim. Mayroon pang ampalayang gubat. Yan ang masarap sa munggo. Oo. Yeah. Yan talaga ang masarap sa munggo. Yan, kinukuha pa tayo ni Kuya Ruel ng ampalayang gubat. Tabas makakasama na ito sa pagtabas. Sa bagay, mapakinabangan na muna yung dahon. Yan po. Yan, napakabait po talaga ni Kuya Ruel at maasikaso. Kapag pumupunta kami dito, may dala kami laging gulay, may mga pagulong kami, sitaw, kagaya ngayon, ito, dahon ng ampalayang ligaw. Sarap po yan. Minsan, laga mo lang yan, sausaw sa suka, masarap din. Ano po pa naman kahit? Ayan, oh. Talagang sila Kuya Ruel sanay na sanay sa sa linang, ay tawag dito sa danawan. Mga linang paglinang tawag diyan palayan. Ito po sa bukid. Bukid, oo, pala bukid, kabukiran. Ang linang.
Yan o, dami niya po nakuhang ampalayang ligaw. Mahirap din ito sa sa Surigao. Nagdala ko ng binhi nito. Pinagtanim ko. Hindi naman nabuhay. Samantala. Gamit ko naman po na gulay ko. Pero dito kung saan lang natubo. Doon, ayaw, mapait daw. Masarap nga yung mapait. Yan po. Anong watch Kuya Ruel ng mga ampalayang ligaw. At papadala daw po niya sa atin yan. Masarap po yan na ako po ay paborito ko yan, mga mapapait na pagka-gulay. Isa, lalaki ng dako, no? Pag marami ang bunga nito, ginugulay rin. Buti hindi pumipili ng pagkain mga anak mo? Hindi man po. Kahit na lang? Basta may gulay. Diyan sa may sapa dyan, may tabagwang pa dyan? Ay wala na po. Mahirap na po ang tabagwang doon. Puta unahan. Grabe po, dami ang palayaw. Yan po yung hina-harvest ni Kuya Ruel. Ang palayang ligaw. Na po, parang nahihidaw po ako. Ay, ganon. Ano yung nahihidaw? Nahiya? Na yung pong nahihidaw na napupungaw. Nalulungkot. Oo. Kapag hindi nakikita yung mga dating kasama. Kaya nga ako, kung hanggat maaari makabalik agad. Kasi alam ko ay mahirap dito mag-isa, no? Nakakalungkot din kapag ikaw lang mag-isa. Ako lagi po dito mag-isa pag wala sila. Pag nasa school, okay na po yan. Dami na. School, minsan titinda. Ang bilis ng oras. Sabi mo sa akin, Kuya Ruel, kapag ayusin yung bahay mo, ha? Doon lang sa taas siguro. Mga ilang lang yan, oh. Pagka naka-prepare ka na ng ng mga pamoste. Nakatali na siya, oh. Katali na. Ito ng bagong alaga ni Ate Helen. So ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga sumusuporta sa atin. Ayan, kasama po natin si Kuya Ruel at saka si Ate Helen. Maraming salamat po. Meron na naman silang mga sa atin, oh. Gulay. Masarap po ito. Alam niyo po ito yung dahon ng ampalayang ligaw. At saka pagulong po. Tayong merong tawag dito, pinapadala sa atin sila kuya na mga gulay. At talaga naman pong pagdating sa bahay, niluluto agad namin. Meron nga kami doon nakuwang kalabasa doon sa sa napilihan. Ayan. So maraming salamat po Kuya Ruel, Ate Helen sa inyo pong mga binibigay sa aming mga gulay. At ayan po, thank you so much po sa ating sponsor, Love and Care and Tita Ani Haramilla, sa pinabot nyo pong pagmamahal para po dito sa pamilya nila. At yan, kasama natin sila JM Vlogs, supportahan po natin, at maging si Charity Official, ayun, sa dulo. At gustong gusto nila itong lugar ninyo at napakaganda daw po ng mga pananim ninyo. Ayan, maraming salamat po. Ayan, patuloy po nating suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab, at lahat po ng mga Kalinga partners, and suportahan din po natin ang aking asawa Aljos Igel. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang buhay.